Sisters. So, para po makapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makarating kami ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito upang humarap sa iyong banal na salita. Narito po kami upang makatanggap ng biyaya sa pamamagitan po ng aral na pag-aaralan po namin ngayon sa iyong salita. Tinadalangin po namin na sa tulong din po ng Espiritu Santo ay buksan niyo po yung aming puso at isipan upang matanggap po namin yung biyaya na nais niyo pong ibigay sa amin. At nawa, sa pamamagitan din po nito ay maging kalakasan po namin ito sa panibagong linggo na ibinibigay niyo po sa amin. Aming Ama, sa oras po na ito, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Dinadalangin po namin na ingatan niyo po sila at gabayan niyo po sila upang makarating sila ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito. Ganoon din, aming Ama, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na hindi po namin makakasama sa oras po na yun. Ngayon, kung nasa man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan at patnubayan sa pamamagitan po ng iyong makapangyarihang kamay. Aming Ama, sa oras po na ito, dinadalangin po namin na pagkalooban niyo po kami ng kalakasan spiritually para po kami ay magamit ninyo balang araw sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Nakita po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patindi ng patindi. Kaya pakiusap sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, tulungan niyo po kami upang magampanan po namin yung tungkulin na ipinagkaloob niyo po para sa amin, lalo-lalo na yung pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito, aming Ama, pakiusap, puspusin po nawa kami ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at kalakasan sa pamamagitan po ng iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat po muli sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. At ngayon na kami ay nabubuhay na may bagong pag-asa, na may magtuon lamang kami sa mga bagay na nasa itaas, hindi po sa mga bagay dito po sa lupa. Muli, sa iyo lamang po kami ahasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa ikalawang Kronika, chapter 3. 2 Chronicles chapter 3, babasahin po natin yung verse 15 hanggang 17. Sa Old Testament, ikalawang Kronika chapter 3, verse 15 hanggang 17. Second Chronicles chapter 3, Kronika chapter 3, verse 15 hanggang 17. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Mahirap po ba hanapin yung Kronika? So para po dun sa mga brothers and sisters na bago po, pakitulungan po sila para hanapin po yung kalat ng ikalawang Kronika. So, nasa Old Testament po ito. Hindi ko alam kung pare-pareho yung paging po natin, pero nasa page 641. Tama po ba? Tama po? Hindi. Yung iba, dahil revised na po yung Bible, bagong version. So, iba-iba na yung pacing, iba-iba na yung pages. Pero anyway, ikalawang Kronika, chapter 3, verse 15 hanggang 17, babasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa harapan ng bahay ay gumawa siya ng 2 haligi at na 35 siko ang taas, at ang kapitel na nasa ibabaw ng bawat isa sa mga iyon ay 5 siko. Siya ay gumawa ng mga tanikala, gaya ng kwintas, at inilagay sa ibabaw ng mga haligi. At siya ay gumawa ng 100 granada, at inilagay sa mga tanikala. Kanyang itinayo ang mga haligi sa harapan ng templo, ang isa'y sa timog, at ang isa'y sa hilaga. Ang nasa timog ay tinawag na Jakin,
at ang nasa hilaga ay Boaz. So sa tatlong verse po na ito ay pag-aralan po natin kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya po nang binanggit po dito, meron pong binanggit na dalawang haligi or dalawang poste na nasa loob ng tabernakulo. So ang pangalan nila, Jakin at Boaz. So yung meaning, nakalagay po dyan sa may footnote sa may bandang ibaba. Ibig sabihin po ng Jakin, kanyang patatatagin. Kung makikita po ninyo sa bandang ibaba, nakalagay po dyan yung ibig sabihin. At yung nasa hilaga naman na poste or haligi, yung Boaz, ang ibig sabihin ay dito ay ang kalakasan. So sa dalawang haligi po na ito, alamin natin kung ano po yung kinalaman nito sa Christian life natin. Konting background, dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, dito po ay aklat patungkol sa paghahari na ni Haring Solomon. At si Haring Solomon, alam natin, siya yung tagapagmana ng kaharian ni Haring David, ng tatay niya. At alam natin na si Haring Solomon, hiningi niya yung pinakamagandang bagay sa harapan ng Diyos. Ito yung karunungan. At dahil nga nakatanggap siya ng karunungan, nakatanggap siya ng kaalaman, ginamit niya yung karunungan na ito para luwalhatiin yung Diyos. Kaya nga, kung mababasa po ninyo sa Ikalawang Kronika, chapter 2, verse 1, nagpa siya si Haring Solomon na ipagtayo yung Diyos bago ipagtayo yung tahanan or kaharian or templo para naiman din sa kanya. Sabi dito, sa Ikalawang Kronika, chapter 2, verse 1, babasahin ko po. Si Solomon ay nagpa siyang magtayo ng templo para sa pangalan ng Panginoon at ng isang maharlikang palasyo para sa kanyang sarili. So makakuha rin po tayo ng lesson po mula sa pagtatayo ni Haring Solomon. Dito po sa pagtatayo niya, ano po yung una? Ano po yung una niyang ipinasya na itayo? Sabi dito, nagpa siyang magtayo ng templo para sa pangalan ng Panginoon. Then, gagawa siya ng palasyo para sa kanyang sarili. Ito po ay magandang lesson para sa atin na sa ating Christian life, yung ma-build up yung Christian life dahil sa pangalan ng Panginoon ay mahalaga. Yes, binibuild up natin yung Christian life natin, hindi para sa ating sarili. Hindi para makilala yung sarili natin o ipagmalaki or ipakilala yung sarili natin. Kundi, ang ipinapakilala natin sa Christian life natin ay si Kristo. Kaya nga tayo po ay Kristiyano. Tayo yung mga tao ni Kristo. Ang nais ipakilala or dapat na ipakilala natin sa ating Christian life, hindi yung ating kahinaan, hindi yung ating mga kakulangan, kundi kung sino si Kristo na pumupuno sa atin. Naintindihan po. Si Haring Solomon, meron din siyang same mind na bago ko itayo yung palasyo para sa akin, itatayo ko muna yung palasyo or templo para sa Panginoon. Kaya sinabi sa Mateo chapter 6 verse 33, di ba? Unahin muna siya bago yung lahat ng bagay. Yes, hindi naman tayo sinabihan ng Diyos na wag na natin pagtuunan ng pansin yung mga bagay na kailangan natin sa sanlibutan. Ang sabi niya, unahin muna. Naintindihan po. Gaya si Haring Solomon. Dahil nga meron siyang karunungan at alam niya na dapat i-prioritize yung Diyos, yun po yung inuna niya, magtayo ng templo. At yung templo na yun po yung bahay ng Panginoon, yung tabernakulo. Ibig sabihin na doon sa lugar na yun, maninirahan yung Diyos at doon makikipag-usap yung Diyos sa mga tao at doon niya tatanggapin yung kanilang handog, doon tatanggapin yung kanilang panalangin. So sa templo na yun, yung tabernakulo ay kumaga meeting place ng Diyos at ng mga Israelita. Yun yung nasa Old Testament. Pero sa panahon natin ngayon, wala ng tabernakulo. Mamaya pag-aaralan po natin kung ano yung itinatayo ng Diyos sa panahon naman natin ngayon. So pag-iisipan natin yung dalawang haligi na ito, si Jakin o yung Jakin at Boaz. Ibig sabihin, kanyang patatatagin at sa Boaz naman, dito ay ang kalakasan. So saan sila nakalagay? Sa ilaga, tapos nasa timog. Ibig sabihin, mula sa entrance hanggang dun sa dulo, dun sa dulong part or sa timog part ng tabernakulo, nakalagay yung haligin na ito. Kaya pag papasok yung mga Israelita dun sa tabernakulo, may kita nila itong poste na ito. Kapag lalabas din sila, papupunta sila dun sa bandang timog, may kita din nila yung
yung haligi na ito. Dahil nga, yung Diyos yung pasimula at yung Diyos yung huli, yung wakas para sa atin. Kaya nga, isa sa pangalan niya, siya yung Alpha and Omega, beginning and the end. Naintindihan po. Siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya yung Diyos na nagligtas sa atin. Kaya pag-isipan natin yung dalawang haligi po na ito. So yun nga, ibig sabihin, patatatagin at yung Boaz ay kalakasan. So una, pag-isipan natin na yung Panginoon, siya yung nagplano at nagtatatag. At yung Panginoon, siya rin yung makapangyarihan, may kapangyarihan upang magtatag. At siya, yung Panginoon na nagtatatag sa atin para maging isang mabuting kasangkapan. At pangapat, dahil yung Diyos yung ating kalakasan, kailangan natin asamin yung kapangyarihan at palaging makatanggap yung kanyang kapangyarihan. Di lang po dapat alam natin na may kapangyarihan yung Diyos. Dapat inihingi natin ito, inaasam natin yung kanyang kapangyarihan. Bakit? Kasi nga wala tayong sapat na kakayahan para gawin yung kanyang kalooban. Tama po ba? At panglima, hanggang sa ating kamatayan, kailangan natin ma-experience na yung Diyos yung nagtatatag at yung Diyos yung nagbibigay ng kalakasan para sa atin. So, minsan naririnig natin sa Bible seminar, di ba? Na yung Diyos, napagaling niyang architect. Alam niyo po yung architect or engineer? Sila gumagawa ng building, gumagawa o nagde-design ng isang gusali. At kung wala yung designer, hindi maitatag yung isang building or isang infrastructure. Kailangan na masusing, mabusisi na detalyado na plano para sa mga building na nakikita natin. Pansin niyo po dyan sa bandang harapan natin, di ba? Kung wala yung karunungan, kaalaman ng mga architect, ng mga engineer, kahit na mayroong manpower, hindi naman sila sapat, hindi naman nila alam yung sapat na karunungan para sa pagtatayo ng ganyang kalaking building. Tama po ba? Pero yung Diyos, hindi building yung tinatayo niya. Ano po yung tinayo niya? Yung buong universe. Yung buong sansinukob, buong mundo, lahat ng planeta, lahat ng bagay na nakikita natin at yung hindi pa natin nakikita, lahat siya yung gumawa. Kaya nga, siya yung pinakamagandang architect or pinakamagaling na architect para sa atin. Sabi sa Hebreo chapter 3 verse 10 at chapter 3 verse 4, sapagkat ang bawat bahay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Makikita natin ito sa mga bagay sa paligid natin, sa nilikha ng Diyos, kinreate ng Diyos, sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. At kahit na mismo tayo, kung magmamasdan lang natin yung ating sarili, makikita natin na napakagaling ng pagtatatag ng Diyos o paglikha sa atin. Hindi biro yung pagkakalikha niya sa atin. Makikita natin yung sophisticated na karunungan para maitayo or mag-function yung isang tao na katulad natin. Naintindihan po. Ganon din, mula nung Old Testament, si Moises, nagtayo siya ng templo dahil sa utos ng Diyos. At si Solomon, dito naman sa panahon ng ikalawang Kronika, meron din siyang mind na ipagtayo yung Diyos ng isang templo. At sa pagbabalik ng mga Israelita, nung ikinalat sila sa pangalawang pagkakataon, si Zerubbabel ay muling nagnais na itayo yung templo ng Jerusalem para sa Diyos. Para sa panahon natin ngayon, wala na yung physical na templo. Pero yung Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, itinatayo yung bagong gusali. Ano yung bagong gusali na yon? Yung church, yung iglesia. Hindi siya nagtayo ng building. Hindi siya nagtayo ng isang physical na building. Ang itinatayo niya, yung mga brothers and sisters, yung mga naliligtas. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Mateo chapter 16, isang halimbawa. Mula po dito sa verse na ito, isa sa nagkaroon ng malaking misunderstanding dahil nga sinabi nung Roman Catholic na si Pedro daw yung pinakaunang haligi or sa pamamagitan niya itinatayo yung church. Kaya daw nga Saint Peter, ganyan. Mateo chapter 16 verse 18. Basahin po natin ito. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1.
At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Kung mapapansin po ninyo, dun sa bandang gilid na pangalan ni Pedro, meron pong footnote. Ibig sabihin ay Petros. Ibig sabihin sa Tagalog po, small rock. Tapos, yung bandang gilid naman sa may batong, meron po nakalagay dyan na footnote din, yun naman ay Petra. So magkaiba po yung meaning nun. Yung iba inisip nila na, sa pamamagitan ni Pedro, itatayo yung church o itatayo yung iglesia. Pero hindi po tama yung ganong klaseng idea. Yung tinutukoy po dito na Petros, si Pedro. Small rock, maliit na bato. Isa lang siyang bahagi ng pagtatayo ng church. Pero yung batong ito, na Petra, ibig sabihin ito po si kumakatawan kay Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, maitatag yung church. Hindi po sa pamamagitan ng tao. Naintindihan po. Si Pedro, isa lang rin siya sa bato o isa rin siyang kasangkapan para maitayo yung church. Naintindihan? Pero yung saligan o yung foundation o yung malaking bato, kaya na sinabi sa Biblia, yung po si Yeso Cristo. Naintindihan po. Yung bato na tinutukoy dito, yung ating Panginoon. Siya yung pundasyon ng iglesia. Kung wala siya, kung wala yung kaligtasan, wala rin yung church. Naintindihan po. Kung wala siya, hindi maitatayo at maitatatag yung church. Kung hindi si Jesus, yung pundasyon, hindi yung totoong church. Naintindihan po. Pero yun nga, maraming mga tao na sinasabi nila na naniniwala naman sila kay Jesus, naniniwala naman sila sa Diyos, pero hindi nila lubos na kilala si Jesus. Ang pagkakilala lang nila kay Jesus ay patungkol sa mga bagay na pisikal, pero pagdating sa mga bagay na espiritual, hindi nila alam. Pero si Jesus, siya yung naging pundasyon ng church. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Verse 20 hanggang 22. Efeso, chapter 2, verse 20 hanggang 22. Tingin po. Basahin po natin ng sabay-sabay, kung nakita na po. Efeso, chapter 2, verse 20 hanggang 22. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Na itinatayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulok, na sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at tumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So sa pamamagitan ni Hesus Kristo, yung batong panulok na si Hesus Kristo o yung cornerstone, nagiging matibay, nagkakaroon ng pundasyon, yung isang haligi, yung isang church. Kaya bawat isa sa atin ay parte ng materyales na nakakabit or nakasalig kay Hesus Kristo. Tayo po yung bawat materyales kung iisipin po natin sa mas mababaw na pagpapakahulugan. Yung building, siyempre bawat building hindi pwedeng walang pundasyon. Kasi kung wala yung pundasyon, kapag nasira, kapag dumating yung mga sakuna, talagang babagsak kaagad. Mabilis na babagsak. Tama po ba? Kung nakita po ninyo yung pagtatayo ng bagong building sa retreat center, bago po magkaroon ng new building, nung hinuhukay pa lang po yung tawag nun, yung pundasyon, napakalalim niya. Tapos, yung mga beam or yung mga biga, para mga ganyan, ang lalaki, mas malalaki pa sa tao. Ang kakapal. Kasi nga kailangan ng tibay para masustain yung third floor or fourth floor na gusali. Naintindihan po. Ganun din sa church. Kung wala yung pundasyon na si Yesu Cristo, wala yung kaligtasan, wala rin tayo. Naintindihan po. Kung wala yung Diyos, kung wala yung pagtatatag niya para sa atin, hindi tayo maitatayo. Kaya nga, sa pamamagitan ng Holy Spirit, yung church, yung mga tao nakarinig at nakaunawa, ay naging bahagi ng church. Kaya nga sabi dito, na sa Kanya, kayo rin naman ay magkakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya sama-sama tayo itinatayo ng Diyos or ibinibuild up ng Diyos
para maging matatag na iglesia o matatag na church. Para po sa iba, yung church daw ay building. Yun ay tawag church building. Pero kung wala yung mga tao doon na ligtas, yun lang po ay simpleng building lang. Naintindihan po. Ngayon, habang nandito tayo, nagre-renta tayo ng space dito po sa building na ito, at ito yung church building natin. Pero kapag wala na tayo dito, ito isang building lang. Tama po ba? Sino yung church? Tayo po. Bawat isa sa atin, yung bahagi ng iglesia, bahagi ng church. Naintindihan po. Kaya, bawat isa sa atin, ay hanggang ngayon tinutulungan ng Diyos, o itinatatag ng Diyos, pinapalakas ng Diyos, pinapatibay ng Diyos, para maging maayos at maihirap niya na isang maluwalhating church pag dumating na si Jesucristo. At bago maitatag yung church, alam natin na kailangan itong bilihin dito, 'di ba, sa mundong ito. Bago makapagtayo ng isang lote, it's either sa iyo 'yan or bibili ka. Naintindihan po? Karamihan sa mga property dito po sa mundong ito, yes, binibili sila kasi nga may nagmamay-ari ng lupa. Actually, yung church, bago tayo ikabit or maging saligan or maging part ng church, binili rin tayo ng Diyos sa isang mahalagang halaga. Gaano po ka-valuable yung halaga na ipinagbili niya sa atin? Yung kanyang mismong buhay. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. Unang Korinto, chapter 6, verse 20. Tingnan po muna natin to. Unang Korinto, chapter 6, verse 20. Sabi po dito, babasahin ko po, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sabi dito, sapagkat kayo binili ng isang halaga. Ano pong halaga yun? Gawa chapter 20, verse 28. Tingnan po natin ito. Gawa chapter 20, verse 28. Ano po yung halaga ng ipinambili niya para sa church or para sa iglesia? Tingnan po natin. Gawa chapter 20, verse 28. Gawa chapter 20, verse 28. Nakita na po? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawad. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang... Ano po yung halaga na ipinambili niya para maitalaga yung iglesia ng Diyos? Yung kanyang sariling dugo. Ibig sabihin, yung kanyang mismo sariling buhay. Naintindihan po? Kaya nga, yung church ay napakahalaga para sa Diyos. Walang anumang bagay yung pwedeng ipalit ng Diyos para sa isang kaluluwa na maliligtas. Walang anumang valuable na materials or valuable na jewelry na pwedeng maging kapantay ng halaga ng isang kaluluwa para sa Diyos. Kaya nga, napakahalaga para sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya kahit na tayo mahina, kahit na tayo ay kulang, pero kung tayo ay anak ng Diyos, tayo yung pinakamalaga sa lahat. Ito po tayo. Ito po yung ating identity. Kaya nga, yung church ay napakahalaga para sa kanilang, sa Diyos. Halimbawa, sa mga magulang. Diba, kapag isinisilang yung isang sanggol para sa pamilya, lahat masaya. Para dun sa mag-asawa, sobrang blessing para sa kanila. Tama po ba? Yun ay biyaya para sa kanila at itinuturing talaga nila precious yung isang baby o isang sanggol para sa kanila. Naintindihan po? Kaya gagawin ng mga magulang yung lahat ng kanilang makakaya para i-provide yung mga pangailangan ng sanggol na yon. Tama po ba? Yun ay pag-ibig para sa kanila. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya yung pag-ibig ng Diyos para sa church ay same din. Nung siya ay isinakripisyo niya yung kanyang bugto na anak na si Jesucristo para tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, hindi natapos doon yung kanyang responsibilidad. Nandito yung church, inilagay niya tayo dito sa kalagitnaan ng iglesia para tuloy-tuloy na masuplayan ang kailangan natin para sa ating Christian life. Naintindihan po? At hanggang sa tayo ay humarap sa kanyang kaharian doon sa langit,
Yes, itatatag tayo ng Diyos. Yun po yung responsibilidad niya at sa pamamagitan nito, ipinapakita niya yung pag-ibig niya para sa atin. Gaya ng sinabi sa 1 Corinto chapter 3 verse 6, si Apostol Pablo yung nagtanim, si Apollos yung nagdilig, pero yung Diyos, siya yung nagpapalago. Kaya, gaano kamahal ng Diyos yung church? Sobra pa sa isang mamahaling bato or sa mamahaling jewelry. Ibig sabihin, priceless para sa atin. Priceless tayo sa halaga ng Diyos. Kaya nga, kaya nung binasa natin sa Mateo chapter 16 verse 18, sa pamamagitan ni Heso Kristo, yung batong panulok, ikakabit or magiging kabahagi si Pedro bilang isang maliit na bato. Naintindihan po. Kaya, bawat isa sa atin ay ginagamit ng Diyos para patatagin yung church o patatagin yung iglesia. Kaya nga, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, mas maraming mga bato yung nagagather para i-build yung church. Naintindihan po? Yun po tayo. Yun po yung ginagawa natin habang nandito tayo sa mundong ito. Kaya nga, nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Nais ng Diyos sa lahat maging kabahagi ng iglesia. Naintindihan po? Kaya, nais ng Diyos na hanggang ngayon, bigyan tayo ng higit pang pagkakataon para ipangaral yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Kasi yun yung kalooban niya para sa lahat. Naintindihan po? At dahil nga, tapos na yung kaligtasan, ngayon, tinutulungan tayo ng Diyos para maitatag, maging matibay, mapadalisay, hanggang sa tayo humarap sa Kanya. Tignan po natin ito. Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, verse 26 hanggang 27. Basahin na po natin, verse 25 hanggang 27. Efeso chapter 5, verse 25 hanggang 27. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanilin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanilang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay kundi siya ay maging banal at walang dungis. So, si Yesu Kristo, gaya na sinabi dito, na nagmamahal sa iglesia, ibinigay niya yung kanyang sarili. Ibinigay niya yung kanyang sarili alang-alang sa kanya. Para saan? Upang kanyang pakabanalin siya. Yun yung kaligtasan na ginawa ni Jesus. Pero pagkatapos nun, wala na ba? Hindi. Nandito siya para tulungan tayo upang tayo ay maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, walang batik, kulubot, o anumang bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Kaya napakaganda ng plano ng Diyos para sa church. Hindi niya ito pinabayaan, hindi niya ito binaliwala pagkatapos ng kaligtasan. Patuloy niyang sinusuplayan, patuloy niyang inaalagaan. Naintindihan po? Para maitayo bilang isang maluwalhating iglesia. Napakaganda po ng pagkakadescribe dito, di ba? Maluwalhating iglesia. Kaya, kung isipin natin, yes, sa harapan ng tao, tayo baliwala. Sa harapan ng mga tao, maring hindi nila tayo kinikilala bilang isang Kristiyano. Pero para sa harapan ng Diyos, tayo maluwalhati. Hindi pa lang sa ngayon nakikita yung ating kaluwalhatian. Pero pagdating ng Diyos, pag susunduin na tayo, pag nangyari na yung rapture, magkakaroon tayo ng kaluwalhatian na kagaya niya. Naintindihan po? Kaya nga, yun yung isa sa pag-asa natin. Na ngayon, tinutulungan tayo ng Diyos, ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia para maiharap, para maging isang maluwalhating iglesia. Naintindihan po? Yun tayo sa harapan ng Diyos. Gaano po ba niya tayo kamahal? Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin. At ibinibigay din niya yung lahat ng mga kailangan natin para tayo maitatag. Naintindihan po? At isa pa, 1 Pedro chapter 2 verse 5. Sabi dito, itinatayo tayo bilang espiritual na bahay. 1 Pedro chapter 2 verse 5.
Basahin po natin. Unang Pedro chapter 2 verse 5. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So, sino po yung tinutukoy dito? Yung church. Sabi dito, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungkol sa banal na pagkapari. So alam natin na yung tabernakulo, yun po yung lugar kung saan sila naghahandog noong unang panahon sa Old Testament. Ngayon, sa panahon naman natin ngayon, sino yung naghahandog? Saan ginagawa yung paghahandog? Dito po sa church. Kasama ng mga brothers and sisters. Naintindihan po. Kaya, bawat isa sa atin, ay sabi dito, hayaang ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari. Tayo po yun. Kung wala si Jesucristo, yung foundation ng ating Christian life, yung foundation ng ating pananampalataya, wala. Bali, wala. Naintindihan po. Parang kagaya ito ng isang bahay na itinatayo sa sa ilalim ng buhangin. Sa mga buhanginan, hindi po masyado nagtatayo ng bahay doon. Maliban lang kung parang rest house lang o kaya hindi naman talaga permanent na titirahan. Kaya nga yung mga nasa tabing dagat, kapag sila doon tumitira, prone sila sa dilubyo, prone sila sa mga aksidente. Kasi nga yung pundasyon ng buhangin hindi ganun katibay. Pero kapag yung bahay nila nakatayo sa isang bato, kahit na anong unos, kahit na anong mga dilubyo, kung talagang matibay yung pundasyon, maganda yung mga materyales na ginamit, magiging matatag siya. Naintindihan po. Bigyan po kayo ng halimbawa. Lucas chapter 6. Lucas chapter 6, mula verse 46 hanggang 49. Lucas 6, verse 46 hanggang 49. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Basahin po natin, kung nakita na po, verse 46 hanggang 49, 3, 2, 1. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon? Ngunit hindi nyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya'y tulad sa isang tao nagtatayo ng bahay na umuhukay ng malalim at inilalagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, umampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag, sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Subalit, ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito, ay tulad sa isang tao na nagtatayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay kaagad nagiba, at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. So yun nga, sa pagtatatag sa atin ng Diyos, nagbibigay siya ng instruction sa atin. At sa pamamagitan ng instruction na yun, may tatatag tayo kung susundin natin. Kagaya nga dito, kung sino yung mga tao na lumalapit, nakikinig, at ginagawa yung mga sinasabi niya, magiging matatag sa kanilang Christian life. Kung hindi, ano mangyayari? Para silang mga tao na nakikinig, pero hindi sinusunod, hindi tinutupad, para silang mga tao na nagtatayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Ngayon, sino mas matibay? Yung bahay na nasa ibabaw ng bato or yung bahay na nasa ibabaw ng lupa pero walang pundasyon? Yung bahay na walang pundasyon, sabi dito, di ba? Nang ito'y hampasin ng ilog, kaagad nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na yun. Malaki yung casualties, yung pagkasira nung bahay. Kasi nga, nagtayo siya, pero walang pundasyon. Kaya, mahina. Dumating yung kahirapan, dumating yung mga pagdurusa, wala. Kaya nga, palaging i-check kung yung pundasyon ba natin ay kay Jesucristo. Kung yung pundasyon natin kay Jesucristo, yes, kahit na mahina tayo, pero kung yung pundasyon natin ay malinaw,
matibay na kay Jesucristo at tayo itinatayo niya, eventually tayo rin ay matatagtag. Tayo rin ay magiging malakas. Naintindihan po. Kasi yun yung purpose ng isang pundasyon. Patatagin yung bahay. Naintindihan po. Kaya bawat isa sa atin, gaya ng sinabi kanina, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay. Hindi physical na bahay, hindi material na bahay, kundi spiritual na bahay. Bawat isa sa atin ay binibuild up dito po sa Santa Rosa Church. Naintindihan po. At Diyos yung gumagawa nito para sa atin dahil nga mahal na mahal niya yung church. Naintindihan po. Kaya nga kahit na si Apostol Pablo, yes, yung pundasyon niya kay Jesucristo. Kaya nga kahit na mayroong pag-uusig, mayroong pagdurusa, at kahit na gusto siyang patayin ng mga kababayan niya, hindi siya natitinag. Naintindihan po. Tingnan po natin ito, isang halimbawa. 2 Korinto, chapter 4. 2 Korinto, chapter 4, verse 7 hanggang 10. Isa rin po yung halimbawa si Apostol Pablo na bahagi ng isang bato na nakasalig sa pundasyon ni Jesucristo. 2 Korinto, chapter 4, verse 7 hanggang 10. Kung nakita na po, babasahin po natin. 2 Korinto, chapter 4, verse 7 hanggang 10. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit, taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupatan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Pinilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Kaya kahit na si Apostol Pablo nakaranas sa mga kahirapan sa kanyang ministry, noong nangangaral siya ng Ebanghelyo, sabi dito, may pag-uusig, pero hindi siya pinababayaan. Mayroong mga pagmamalupit, pero hindi sila nadudurog. Nililito na sila, pero hindi sila nawawalan ng pag-asa. Kaya, kagaya ng isang bahay na itinayo sa pundasyon ng bato, kapag may dumating na unos, dumating yung tubig, malakas na bagyo, hindi siya basta-basta natitinag. Naintindihan po. Unlike dun sa bahay na itinayo sa lupa, pero walang pundasyon. Imagine po ninyo, kung isang nagsasabing Kristiyano, nakaranas ng mga pag-uusig, pagmamalupit, mga kahirapan, para i-testify si Jesucristo. Kung hindi naman talaga siya ligtas, talagang babagsak siya. Naintindihan po. Pero dahil nga tayo ay merong malinaw na pundasyon na si Jesucristo, alam natin kung sino si Jesucristo, kilala natin siya. At malinaw yung pag-i-establish niya para sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Yes, kahit na merong kahirapan, merong pag-uusig, merong mga hindi magagandang bagay na nangyari sa Christian life natin, pero at least tayo ay tumatayo pa rin. Naintindihan po. Bumabangon pa rin. Kasi yun yung kalakasan. Hindi galing sa kalakasan natin, kundi galing sa kalakasan na galing sa Diyos. Naintindihan po. Kaya, sa pamamagitan ng haligi na ito, na si Jackie at si Boaz, maunawaan natin na yung Diyos yung nagtatatag at Diyos din yung nagpapatibay. Naintindihan po. Parang sa atin, kahit na anumang pagsubok, kamatayan, o kahit na mga mismong mga kahirapan dito sa mundong ito na hindi natin makaya, pero nagagawa natin makabangon. Naintindihan po? Kaya nga, kahit na mismong kamatayan, wala nang bisa para sa atin. Kasi nga, meron tayong buhay na walang hanggan. Isa sa mga pagtetestify na yung mga naunang Kristiyano takot mamatay, ready sila. Na kahit na merong nagbabanta sa kanilang buhay, nagbabanta sa kanilang pamilya, na dahil nga sila ay merong tamang pundasyon, matibay na pundasyon kay Jesucristo, hindi sila takot na mamatay. Kaya nga, ang daming namatay na Kristiyano na martir. Naintindihan po. Halimbawa, si Pedro. Si Pedro, namatay po siya bilang isang apostol ni Kristo. Na siya isang martir. Pero paano siya pinatay? Paano siya binawian ng buhay? Pinakang pabaliktad.
Namatay siya para kay Jesus. Pero para sa kanya, hindi siya karapat-dapat na mamatay ng kagaya ng kay Jesucristo. Kaya nga pinili niya yung nakabaliktad. Kasi maluwalhati yung pagpapako kay Jesucristo. Kaya ganun po yung naging foundation ni Apostle Pedro para sa kanyang faith. Naitatag siya sa pamamagitan ng pagtatatag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ganun din, tayo bilang mga Kristiyano sa modern day church, tinatatag ni Jesucristo sa pamamagitan naman ng Biblia. Naintindihan po. Kaya nga kahit na mismo kahirapan, mga pag-uusig, mga pagdurusa, huwag dapat tayo matakot. Huwag tayo dapat mag-alala. Kasi nga kahit nakamatayan, wala nang bisa sa atin eh. Sabi dito, tingnan natin. 1 Corinto chapter 15, verse 55. Unang Korinto, chapter 15, verse 55. Tignan po natin ito. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. O kamatayan, nasa ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasa ang iyong tibo? So, nasa yung pagtatagumpay ng kamatayan para sa atin kung mayroon tayong buhay na walang hanggan? Yes, physically, yung ating katawan, babalik lang sa lupa. Pero ito ay katawan lang. Naintindihan po? Yung kamatayan para sa espiritu, wala na sa atin. Kasi nga, mayroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Kaya wala tayong dapat ipag-alala kung yung mismong kamatayan or kapahamakan sa impyerno ay wala na sa atin. Yung kahirapan dito sa mundo, yes, pwede natin mapagtiisan. Pero hindi tayo pwedeng malugmok dahil dun sa mga bagay na yun. Kasi nga, kung yung pundasyon natin ay na kay Jesucristo. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ni Jesucristo, siya yung itinatatag. Naintindihan? Tayo yung itinatatag. Mga naunang Kristiyano, si Priscilla, si Aquila, si Arquipo, si Estefanas, si Esteban, na pinagbabato nung ipinapangaral niya yung Ebanghelyo. Hindi sila natakot sa kamatayan. Ipinahin pa nila yung kanilang sarili para sa kalooban ng Diyos, para mas marami mga tao yung maligtas noong time nila. Kaya walang bisa para sa kanila yung kamatayan. Kaya kung sila naitatag ng maayos, naitatag ng matibay sa pamamagitan ng pundasyon ni Jesucristo, tayo rin may tatatag sa pamamagitan ng pundasyon ni Jesucristo. Pero for the meantime, habang wala pa yung tibay at yung lakas para sa atin, patuloy nating naisin yung pagpapalakas ng Diyos, pagbibigay ng kalakasan. Kaya nga, yung Jakin, siya yung nagtatatag. Yung Boaz, siya naman yung nagbibigay ng kalakasan. Naintindihan po. Kaya si Jesus o yung Diyos, siya yung nag-establish. Siya rin yung magpapatatag sa atin. Meron siyang kapangyarihan upang magtayo. Meron din siyang kapangyarihan patibayin yung church. Tingnan po natin ito. Roma chapter 14. Roma chapter 14, verse 4. Basahin po natin. Roma chapter 14, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Sino kang umahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal. Subalit, siya'y patatayuin, sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. Yung isang hamak, isang mahina, at marupok na kagaya natin mga Kristiyano, sabi dito, yung Diyos o yung Panginoon, magagawa tayong itayo. Naintindihan po. Siya lang po yung may kakayahan nun para sa atin. At sa Panginoon, nasa Kanya yung kapangyarihan at pagtatayo ng church upang ito ay lubos na may tatag. At yung Diyos na nagtatatag sa bawat isa sa atin upang maging Kanyang kasangkapan. Yes, hindi tayo binibuild up ng Diyos para sa wala lang, para lang pang design. Hindi. Sa pamamagitan ng Diyos, naligtas tayo. Sa pamamagitan din ni Jesus, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan din ni Jesus, ay maitatag yung ating Christian life para maging kasangkapan para sa paggawa ng kalooban ng Diyos.
Kaya nga, nais niya na matupad yung kanyang kalooban sa pamamagitan ng church. Naintindihan po? Sa pamamagitan ng church, nakakalapit yung mga ligaw na kaluluwa para pabalik sa Diyos. Kung wala yung church, kung hindi natin gagawin yung part natin bilang isang church or bilang isang templo para sa iba, paano makakalapit? Paano makakapunta yung mga tao sa Diyos? Tama po ba? Yun yung tabernakulo. Doon nila minimit yung Diyos, doon sila nakakabalik sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog pang kasalanan. Naintindihan? Kaya, wag natin iaasa sa sarili natin yung mga bagay dito sa mundong ito. Lagi nating ibigay yung ating pagtitiwala sa Diyos kasi nga, siya yung nagnanais na tayo ay maitatag. Maging matalino tayo sa mga desisyon na ginagawa natin sa Christian life natin. Yes, bawat isa sa atin gusto na ma-build up yung ating sarili. Bawat isa sa atin gusto na balang araw sana maging successful sa pamumuhay natin dito sa mundo. Pero tandaan natin, kung yung Diyos, siya yung may kakayahan na magtayo, Diyos lang din yung may kakayahan na magpabagsak. Naintindihan po? Kaya nga sabi sa Biblia na marami mang panukala or marami mang idea or marami mang plano yung Diyos. Pero kung ano yung sabi ng Diyos, kung ano yung kalooban niya, yun yung mangyayari. Naintindihan po. Kaya para sa atin, kailangan natin maging matalino sa pagtatayo ng ating Christian life. Kailangan palagi nakasalig kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi kalooban natin. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Gawa chapter 20, verse 32. Gawa chapter 20, verse 32. Basahin po natin. Gawa chapter 20, verse 32. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayoy, ipagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Sabi dito, ipinagkakatiwala daw kanino? Sabi ni Apostol, ng mga apostol, sabi ni Apostol Pedro, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos. Bakit? Kasi siya yung merong kakayahan na makapagpapatibay sa kanila at makapagbibigay ng mana na kasama ng lahat ng kanyang ginawang banal. Walang iba. Hindi nila tinitake credit na sila yung nagtatatag sa church nung sinaunang panahon. Dito sa aklat ng mga gawa, dito po nagpasimula yung gawain sa patungkol sa church. Nung bumaba yung Espiritu Santo, mas lumawak yung church, mas naging makapangyarihan yung pangaral ng mga apostol. Kaya sabi niya, kayo, na mga naligtas, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos. Bilang apostol, si Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Pablo, yes, sila yung nangangaral. Sila yung nagbibigay or nagbabahagi ng words of God. Pero sino yung nagpapatibay? Sabi dito, yung Diyos. Naintindihan po. Kaya nga, palagi natin hanapin yung pagpapatibay sa atin, pagpapalakas sa atin, kasama ng mga brothers and sisters. Halimbawa, ito pong gathering natin. Hindi tayo basta lang nag-aaral, hindi lang tayo basta nakikinig ng words of God. Sa pamamagitan nito, nakikilala natin yung Diyos. At sa pamamagitan din nito, unti-unti tayong itinatayo. Naintindihan po. Kung wala yung church, kung wala yung iglesia, para tayong mga palaboy na once na ipinanganak, tapos pinabayaan na. Alam niyo po yun? Yung bata na inabando na. Ganun po mangyayari sa atin kung wala yung church. Kung walang plano yung Diyos para alagaan tayo, para sa pagtatatag bilang isang bahagi ng church. Kaya nga napakahalaga para sa atin ng church. Kailangan natin maunawaan kung gaano kahalaga sa Diyos yung church at sa pamamagitan ng church, dito tayo lalago, dito tayo magiging matatag. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Romans chapter 14, verse 19.
Romans chapter 14, verse 19. Basahin po natin. Romans chapter 14, verse 19. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kaya nga, sundin natin ang mga bagay na mabubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Kaya sa loob ng church, nandito po yung ibinibigay ng Diyos, yung mga bagay na makapagpapatibay sa atin. Naintindihan po. Kahit naman din tayo minsan, di ba, na-experience natin. Kapag hindi tayo nakapainig ng words of God, nanghihina at eventually bumabagsak yung Christian life natin. Kapag hindi tayo nakakapakinig ng words of God, kapag hindi tayo nakakasama sa fellowship. Tama po ba? Tayo rin po yung naka-experience nito. Pero hayaan lang ba natin na kasi hindi na ako nakatin, kasi hindi na ako nakapakinig, tutuloy-tuloy na lang. Hindi. Dapat maunawaan natin na napakalaga ng church para sa atin. At dito ibinibigay sa atin ng Diyos yung mga salita, encouragement, para makapagpatibay sa bawat isa sa atin. Naintindihan po. Kung wala yung church, wala yung kanyang salita, wala yung fellowship, lahat tayo magkakawatak-watak, lahat tayo babagsak sa ating Christian life. Naintindihan po. Kaya kailangan natin maunawaan kung gaano kahalaga para sa atin yung church. Kaya nga sabi dito, kaya nga, sundin natin ang mga bagay na mabubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Ano po yung dapat natin sundin? Siyempre yung salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magagawa natin maging matibay sa ating Christian life. At meron pong isang kasangkapan para maging matibay yung isang gusali. Halimbawa, maraming bato, magagandang bato, yung available para sa pagtatayo ng gusali. Pero paano sila magkakaroon ng isang form or magkakaroon sila ng isang hugis? Di ba merong mga, ano ba tawag doon? Molder. Kahit na ilagay mo doon yung molder, pero kung wala namang semento, pag tinanggal mo yung molder, babagsak din lahat. Tama po ba? Kaya kailangan ng semento. Nagbaband para doon sa mga bato para maitayo ng matibay. Naintindihan po? At alam niyo po kung ano yung spiritual semento para sa atin na nakapagpatibay sa atin dito po sa loob ng church? Tingnan po natin ito. Unang Korinto chapter 8, verse 1. Ito po yung spiritual na bandage para sa atin, para maging matibay tayo sa ating Christian life. Unang Korinto chapter 8, verse 1. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nakapagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Ano po yung nagpapatibay? Sa church, sa bawat isa sa atin, pag-ibig. Kaya nga, di ba? Kung wala yung pag-ibig ng Diyos, wala rin tayo dito. Kung wala rin yung pag-ibig sa isa't isa sa atin, hindi tayo magiging isa. Naintindihan po? Kaya yung pag-ibig ay napakahalaga. Sabi nga sa Biblia, sa 1 Corinto chapter 13, kung babasahin po ninyo yung chapter of love, yun po yung pinakadakila sa lahat. Naintindihan po? Yes, yung words of God, salita ng Diyos, makapangyarihan. Yung kapayapaan, magandang salita. Kaluwalhatian, maganda. Pero ang pinakadakila sa lahat, pag-ibig. Naintindihan po? Kaya sa pamamagitan ng pag-ibig, nilagay tayo ng Diyos dito po sa church. At sa pamamagitan din ng pag-ibig, tayo po ay magiging isa dito po sa loob ng church. Yun po yung spiritual na band para sa atin. At kung yung pag-ibig ay nag-uumapaw sa church, magiging matibay, malakas yung church. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya sa pamamagitan po ng pag-ibig para sa atin, kailangan natin palaging ipakita yung pag-ibig sa isa't isa dahil ito po isa paraan para makapagpatibay yung brothers and sisters. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 4.
Efeso chapter 4, verse 16. Efeso chapter 4, verse 16. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ayon sa paggawa ng sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Bawat isa po sa atin ay bawat litid, yung brothers and sisters. At yung bawat litid na yon, nagiging matibay dahil sa pag-ibig. Naintindihan po. Kaya kung wala yung pag-ibig dito sa church, magkakawat-awat tayo. Babagsak yung church. Naintindihan po. Paano ba natin maipapakita yung pag-ibig natin sa church? Pagpapalakas sa isa't isa. Kaya nga may fellowship, mayroong prayer request, mayroong encouragement. Bawat isa sa atin, ginagawa yung bagay na yun para mapatibay yung isa't isa. Tama po ba? Pero paano kaya kung kabaliktaran yung ginagawa natin? Mga panguhusga, mga pagsasalita ng hindi maganda sa ibang brothers and sisters, walang pag-ibig. Ano pa mangyayari sa isa't isa? Away, gulo, conflict. Tama po ba? Yes, bawat isa sa atin merong kahinaan. Bawat isa sa atin maraming mga pabukulang. Pero kung tatapalan natin ito ng pag-ibig, tatakpan natin ito ng pag-ibig, magiging maayos lahat. Naintindihan po. Kaya yung pag-ibig ay isang materyales or bond para tayo po ay lumago at mapatibay ng Diyos dito po sa loob ng church. Ito rin po yung ginagawa ng mga brothers and sisters noong unang panahon. Kaya po yung Thessalonica Church, halimbawa, dahil sa pagmamahal nila sa brothers and sisters, in-encourage nila, pinalakas nila. Kahit na noon yung Thessalonica Church, hindi rin maayos, hindi rin mabuti. Isa rin sila sa umuusig sa kapwa nila. Pero sa pamamagitan ng pag-ibig, natutunan nila yung masigit na pagmamahal sa brothers and sisters. Kaya nga, naging model church yung Thessalonica. Tingnan po natin ito. Unang Thessalonica chapter 5. Unang Thessalonica chapter 5 verse 11. Basahin na po natin verse 9 hanggang 11. Unang Thessalonica chapter 5 verse 9 hanggang 11. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na namatay dahil sa atin upang tayo, maging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglayin ninyo ang isa't isa at patibayin ng isa't isa gaya ng inyong ginagawa. So, natutunan ng mga brothers and sisters sa Thessalonica yung patibayin yung isa't isa. Paano nila pinapatibay yung isa't isa? Sa pag-ibig. Hindi po makalamang pag-ibig, pag-ibig na galing kay Kristo. Naintindihan po? Kaya yung pag-ibig na galing kay Kristo, walang kondisyon. Kaya sa pamamagitan nito, kung makikita natin yung mga kahinaan ng brothers and sisters, makita natin yung mga kamalian nila, kung tatakpan natin ito ng pag-ibig, ito'y kalawalatian para sa atin. Naintindihan po? Sabi sa Kawikaan, di ba? Yung nagtatakip ng kamalian, tinatakpan ito ng pag-ibig, kalawalatian yun para sa Kanya. Naintindihan? Kaya, palagi nating alalahanin na dahil sa Diyos, tayo ay naitatag. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay napapatibay. Naintindihan po? Kaya na nabasa natin kanina, di ba? Yung Diyos, yung nagtatayo. At siyempre, kung hindi ito kalooban ng Diyos, hindi rin ito maitatayo. Isang halimbawa dito, yung Tore ng Babel. Yung Tore ng Babel, hindi Diyos yung gusto nilang kilalanin eh. Ang gusto nilang kilalanin sila bilang isang united na mamamayan or bayan. Sa halip na magtiwala sila dun sa sinabi ng Diyos na hindi na sila lilipulin sa pamamagitan ng tubig, anong ginawa nila? Magtatayo kami ng lungsod para sa amin. Kaya ano nangyari doon sa Tore ng Babel? Pinahintulutan ba ng Diyos? Hindi. Kasi ang pundasyon nun, mga tao. Naintindihan? Bakit ibinagsak ng Diyos si Haring Saul?
Kasi gusto niya magtayo ng isang bantayog para sa kanyang sarili. Gusto niya makilala siya. Sa halip na yung Diyos na nagtatag, sa halip na yung Diyos na nagpalakas. Naintindihan po. Ganon din yung imperyo ng Egypt. Noong unang panahon, napakalakas ng Egypt. Tama po ba? Talagang modern civilized yung technology nila noong unang panahon. Kumbaga advance. Pero ang ginawa ng Diyos para sa Egypt, binagsak, sinalot. Naintindihan po? Bakit? Ano ba yung pundasyon ng Egypt? Puro Diyos-Diyosan. Naintindihan po? Ganon din. Yung lungsod ng Jericho, yung Jericho Wall. Diba? Sa aklat ng mga hukom. Bakit yun ibinagsak? Kasi nga hindi yung karapat-dapat na proteksyon para sa mga tao. Dahil ang proteksyon ay galing lang dapat sa Diyos. Naintindihan po? Kaya para sa mga Israelita, hindi sila dapat umasa doon sa Jericho Wall. Imagine po ninyo, kung pinatay lang nila lahat ng mga tao, tapos nandun pa rin yung Jericho Wall. Eh yung Jericho Wall ay ang tibay-tibay. Ang lakas-lakas. Isipin ng mga tao, oh, may proteksyon kami. Ito yung Jericho Wall. Eh sino ba gumawa nun? Mga hindi ligtas. Tama po ba? Kaya nga, kung tayo ay magtatayo o magtatatag ng ating Christian life, dapat palaging ayon sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Gaya ng napapakinggan natin sa Bible Seminar, di ba? Yung layunin ng Diyos ay palaging maitatatag. Gusto man natin o hindi. Naintindihan po. Tingnan po natin isang halimbawa. Kawikaan chapter 19. Nabasa niyo po ba ito ngayong araw? Kawikaan chapter 19. Basahin natin sa verse 21. Basahin po natin. Kawikaan chapter 19, verse 21. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi dito, yes, yung puso ng tao, marami nakakaisip na idea, marami naiisip na mga panukala para sa kanyang sarili. Pero, sa lahat ng yun, ano lang yung maitatatag? Yung layunin ng Panginoon. Yung purpose ng Panginoon. Naintindihan po. Kaya, kung yung Diyos, siya yung nagtatag, siya rin yung magpapalakas, at siya rin yung magpapanatili. Naintindihan po. Kaya yung Diyos, siya dapat yung ating takbuhan, siya yung ating maging saligan. Kasi nga, siya yung matibay na bato para sa atin. Kahit na marami tayong mga idea na kung ano man na sa tingin natin ay makakabuti sa Christian life natin, kung hindi pa ito kalooban ng Diyos, hindi ito mangyayari. Naintindihan po. Isang halimbawa, kay Abraham at kay Sarah. Kaya nagkaroon ng kalaban yung Israel, o nagsimula yung kalaban ng Israel ng mga Arab nations dahil sa maling diskarte ni Abraham at saka ni Sarah. Bakit? Sa halip na magtiwala sa Diyos ng lubos, nainip sila. Ano po nangyari? Ipinanganak si Ismael. At dahil kay Ismael, hanggang ngayon, nahihirapan yung Israel. Yes, malakas yung Israel. Pero hanggang ngayon, yung mga Arab nations, patuloy pa rin silang binobomba. Kung nakikinig po kayo ng mga balita, wala naman sila ibang kalaban, di ba? Kundi yung mga Arab nations pa rin. Bakit ganun? Kasi ngayon yung resulta na inulo nila yung diskarte nila sa halip na magtiwala sa Diyos. Inuno nila yung sarili nilang kaisipan. Hindi, gusto ko na magkaanak, Abraham. Ito yung aking lingkod. Siya na lang. Kaya ano po nangyari? Ayan po. Nagkaroon ng conflict hanggang ngayon, kahit nasa panahon po natin, para sa Arab nation, pati ng mga Israelita. Kasi nga, kahit na mayroong panukala si Sarah, para lang magkaanak, hindi naman layunin para sa Diyos. Hindi naman layunin mula sa Diyos. Kaya, nagkaroon ng conflict. Naintindihan po. Kaya, bawat isa sa brothers and sisters, kailangan natin maging maingat sa bagay na ito. Kung wala pong tulong ng Diyos, hindi mangyayari ang isang bagay. Kung hindi rin natin ipagpipray yung isang bagay, hindi rin maitatatag yun ng Diyos. Naintindihan po. Kaya yung prayer, pag-aayuno, pagbabasa ng words of God ay napakahalaga bago natin makuha yung biyaya ng Diyos. Naintindihan po. Kaya, halimbawa,
Meron ka isang bagay na pinag-iisipan. Halimbawa sa work o kaya sa school. Gusto mo isang school, gusto mo yung trabaho na yon, maganda para sa'yo, mabuti. Pero kung hindi mo naman ipag-pray, wala ka talaga yung pinag-pray, gusto mo lang talaga, sana, makapasok ako, sana ganito, sana ganyan. Marami kang plano. Pero kung wala naman yung prayer doon, delikado yun. Tandaan natin, si Satanas, kaya rin magbigay ng lahat ng bagay dito sa mundo, hindi para tayo maitayo, kundi tayo para pabagsakin. Tama po ba? Kaya anong ginawa niya kay Jesus? Di ba, dinadaya niya, tinutokso niya. Bibigay ko sa iyo lahat. Kaya ko ibigay sa iyo lahat. Itong mundong ito, kaya ko ibigay sa iyo lahat. Pero sino ba nagmamayari ng buong mundo? Si Satanas ba? Hindi. Yung Diyos pa rin. Tama po ba? Kaya nga sabi ni Jesus, huwag mo ko tutoksohin. Dahil sinasabi, sambahin mo lang ako. Yung iisa, yung Diyos, Diyos lang. Hindi ikaw yung dapat sambahin, si Satanas. Kaya, kailangan maging maingat. Kung wala yung prayer at paghingi ng tulong, kung meron tayong pinagpe-pray na isang bagay, mag-ingat po tayo palagi. Hindi lang po sa trabaho, hindi lang sa school, kahit nga sa paglilipat ng bahay, kailangan po mahabang prayer. Kahit sa malalaking desisyon para sa buhay natin. Kahit na mismo pag-aasawa. Kaya yung mga kabataan, wag lang po sana, balang araw, ganito. Ba't di ka mag-pray? Para i-guide ka ng Diyos para sa mas mabuting kalooban niya, hindi yung kalooban mo. Habang mga bata pa lang po kayo, alalahanin po ninyo kung gaano kahalaga yung mga desisyon sa buhay po ninyo. Habang maaga pa lang, mag-pray ka kung gusto mong yung isang bagay. Mas mahaba yung prayer, mas mabuti. Yung hindi mo naman pinag-pray, tapos konti lang yung prayer mo, hindi mo naman talaga gusto, talagang mag-iingat ka sa bagay na yun. Kasi kaya niya ibigay yun ni Satanas. Kala mo, wish granted. Salamat Diyos. Pinapasalamatan natin yung Diyos, pero hindi natin alam. Yun pala ay kapahamakan na nagaling kay Satanas. Kaya kailangan maging matalino. Kailangan palaging ipag-pray. Naintindihan po. Lalo na yung mga major decisions sa Christian life natin, sa buhay natin, dapat laging pinagpe-pray. Kasi nga, sabi dito, sa puso ng isang tao, ang panukala ay marami. Ngunit, ang layunin ng Panginoon ang mananatili. Kahit na marami tayong gusto, marami tayong plano, kahit na nabuo na natin yung plano natin for the next 5 years, 10 years, kung wala naman yung prayer doon, kailangan natin mag-ingat. Naintindihan po. Napakarami na pong mga example dito po sa Biblia ng maling desisyon. Naintindihan po. Huwag na natin yung gayahin. Sapat na yun na na-example yun para sa atin. Huwag na natin gayahin. Naintindihan po. Kaya napakahalaga palagi ng prayer para sa atin. Dahil nga, yung Diyos yung nagtatatag. Hindi ako yung nagtatatag, kundi yung Diyos. Hindi rin ako yung nagpapatibay, kundi yung Diyos. Naintindihan po. Tignan po natin ito. Awit 52, verse 7. Isa pong halimbawa. Awit 52. Awit 52, verse 7. Basahin po natin. Awit 52, verse 7. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ang Diyos, kundi nagtiwala sa kanyang kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpalakas sa kanyang hanasa. Kapag titignan natin yung mga tao na ginawa nilang kanlungan yung sarili nila, yung kayamanan nila, makikita rin natin yung kanilang pagbagsak. Naintindihan po. Pero para dun sa mga tao or brothers and sisters na ginawang kanlungan yung Diyos, yes, sila yung magiging matatag, sila yung maitatayo. Naintindihan po. Kaya yung prayer ay napakalaga. Naintindihan po. Isa pa po. Awit 79, verse 11.
Basahin po natin ito. Awit 79, verse 11. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Ang mga daing na mga bilanggoy dumating nawa sa iyong harapan. Ayon sa iyong dakilang kapangyarihan, iligtas mo ang mga nakatakdang mamatay. So ito yung prayer ni Asaph para sa mga Israelita, na alam niya na mayroong kapahamakan na pwedeng mangyari sa mga Israelita. Pero ano yung prayer niya? Kami na mga bilanggo, kami na mga nakatakdang mamatay, iligtas mo kami mula sa bagay na ito. Kahit nga siya, alam niya na sa future, hindi sigurado, tapos pwedeng merong masamang mangyari, pwedeng may sumakop sa kanila, nagpipray siya. May time team na prayer para patnubayan sila ng Diyos, para hindi sila lubos na mapuksa sa pamamagitan ng mga bansa na sumasakop sa kanila. Kaya ganun po yung prayer. Napakamakapangyarihan ng prayer para sa atin. Kaya, huwag iaasa sa sarili, kundi palaging hanapin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ito'y kalooban ng Diyos, kahit na mahirap para sa atin, yun pa rin yung mangyayari. Pero yun nga, kung hindi naman ito kalooban ng Diyos, kahit na gustuhin natin, kahit na anong effort natin, eventually, babagsak yan. Naintindihan po. Tandaan natin, yung Jakin at Boaz. Yung Diyos yung nagtatatag, at yung Diyos din yung nagbibigay ng kalakasan. Naintindihan po. Kaya ganoon din sa ating Christian life. Kaya sa pamamagitan ng dalawang haligi na ito, na si Jakin o yung Diyos yung nagtatatag, at Boaz, siya rin yung Diyos na makapangyarihan na magbibigay ng kalakasan para sa atin. Kaya sa tuwing humaharap tayo sa Diyos, palagi natin i-remind sa ating sarili na, Diyos, kaya ako nakakatayo ngayon, kaya ako nakakapagpatuloy sa aking Christian life ko, ay dahil sa lahat ng biyaya mo. Kung walang biyaya, wala rin lahat. Naintindihan? Kaya nga, di ba meron tayong kantay? Lahat ito'y biyaya. Para dun sa nag-compose ng kanta na yun, lahat ito ay biyaya. Yung paglago ng ating Christian life, biyaya. Yung mga bagong naliligtas sa mga brothers and sisters, lahat biyaya. Yung ganitong klaseng kagandang church building, biyaya para sa atin. Naintindihan po. At syempre, yung salita ng Diyos ay biyaya sa atin. Nakakapakinig tayo, nakakapagbasa tayo ng salita ng Diyos. Kaya kung gusto po ninyo palagi makatanggap ng biyaya, wag na wag kayong lalayo sa church, wag na wag kayong lalayo sa salita ng Diyos. Hindi po biyaya na physical yung tinutukoy ko, Biyaya para sa iyong espiritu, para maitatag, para magamit balang araw para sa kalooban ng Diyos. Dito lang natin yung mahanap, wala na sa iba. Naintindihan? Minsan ganito kasi yung nangyari. Gustong ma-build up yung Christian life, pero hindi nagbabasa, hindi nagpe-pray, hindi umaattend sa fellowship, pero gusto magamit ng Diyos. Pwede po ba yun? Wala pong ganun, okay? Kaya, kung meron tayong mind, para balang araw, sana magamit ako ng Diyos para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid ko, para rin makatulong sa mga brothers and sisters na mapalago yung kanilang pananampalataya, mananatili ako sa church. Naintindihan po. Nandito yung pagtatatag ng Diyos, nandito yung kapangyarihan ng Diyos para tayo maitayo. Naintindihan po. Naintindihan. Kaya palagi niyo pong alalahanin yung poste na Jakin. Hindi lang poste, saligan, para mas maganda. Saligan na Jakin at Boaz sa ating Christian life. Tanging Panginoon lang. Naintindihan po. Bago po tayo all together song at bago tayo mag-announcement, meron po akong ipapakita na isang video clip para sa atin, para ma-review or ma-check up natin kung gaano na ba yung biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin last year. Ito po yung gagawin natin every year. Ito po yung review para sa Santa Rosa Church ng 2024. So, pagkatapos ng closing prayer, papanoorin po natin ito. Okay? So, tayo pong lahat ay umuot manalangin.
Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay sa amin ng mga salita at pagpapaalala sa amin na kayo po yung nagtatatag sa aming Christian life at kayo rin po yung nagpapalakas sa aming Christian life. Aming Ama, patuloy po kaming humingi ng tulong upang sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, tulungan niyo po nawa kami na maging malakas at maging matatag para po balang araw ay magamit po ninyo para sa kalooban ninyo, para sa mga tao sa paligid po namin. Hindi po namin ito magagawa na mag-isa, kaya aasa lang po kami sa iyo. Maraming salamat po sa biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.